Siya, kasi private person naman siya, hindi naman siya nagre-represent ng government. Any person, not only Senator De Lima, any private person who wants to Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Okay guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video, sa politics tayo. Laila de Lima, hindi kayang pagbawalan ng gobyerno ni Marcos natutulong sa ICC. Yan guys, yan ang mainit na balita. At mismong nagsabi niyan guys, yung ating Solicitor General o abogado ng gobyerno, itong si Menardo Guevara. So itong si Menardo Guevara guys, siya yung dating bata o tauhan ni ni Duterte na dating secretary ng Department of Justice. Pinalitan niya si Aguirre, di ba? Siya naging secretary of Justice. So siya mismo nagsabi na hindi kayang pigilan itong si Laila de Lima na tutulong sa pagpasok ng ICC dito kung mag-iimbestiga sila. Kasi nga itong si de Lima guys, may alam. So ano bang kinalaman ni de Lima, di ba nakulong yan? Ano bang kinalaman ni de Lima sa EJK na issue sa ICC? So narito guys, yung video kay abogado ng ating gobyerno itong si Menardo Guevara. Panoorin mo natin sa kilit. Pasok. siya, kasi private person naman siya, hindi naman siya nagre-represent ng government. Any person, not only Senator De Lima, any private person who wants to assist in the investigation are free. They're free to do so. Nothing prevents a prosecutor. He can conduct his investigation any way he wants. So yun guys, napanood nyo, di ba? Yan ang abogado natin, Solicitor General. Itong si Menardo Guevara. Dahil private citizen na nga siya, hindi na siya pwedeng pagbawalan ng gobyerno. So ibig sabihin nito, tuloy-tuloy na ang kaso sa ICC dahil napakalaking bagay. Guys, itong si Laila de Lima dahil ano yan isa sa siya unang nag-imbestiga ng DDS guys. Hindi yung diehard Duterte supporter pinalitan lang yan, yung Davao Death Squad. So ito guys, panoorin nyo kung bakit naging mainit ang ulo ni Duterte kaya Laila de Lima at nung panahon niya talagang binanatan gusto itong si Laila de Lima hanggang sa napakulong na, napahiya na. So hindi talaga pinalabas hanggang nasa pwesto itong si Duterte. So panoorin muna natin guys yung interview ni Christian Esguerra, pairam ng Brad, kay Laila de Lima. So, tingnan natin guys. So, ito. Pasok! Sa pagkakaalam nyo, ano po ba yung punot dulo ng galit, puot o gigil sa inyo ni former President Duterte? It dates back to the CHR days in 2009 when I initiated the investigation into the DBS killings, CHR. Napumunta kami sa Davao, nagkandak kami ng series of public inquiries there into the DDS killings, which are attributed to him as the mastermind of those killings, now which were the subject of the report of then UN Special Rapporteur for Human Rights, Philip Alston. There was also the report of Human Rights Watch. So nung nabasa ko yung mga reports na yun, tapos pinavalidate ko rin doon sa local office ng CHR, he decided to conduct a public inquiry, a series of public inquiry. And in fact, the very first resource person that we summoned was then Mayor Rodrigo Duterte. And in that public hearing, there was really an intense exchange between the two of us. I was calling him out for his failure to act on those unresolved
killings of petty criminals, which were attributed to the so-called Davao Death Squad. So nagsimula doon, and when I became a senator and he became the president, malay ko ba na magiging presidente siya, malay ko ba na magiging senador ako in 2016, and inulit na naman nila yung pinagkagawa nila doon, and I wanted to do something right away. So sa July pa lang noon, in 2016, kakaupo pa lang namin, I immediately filed a resolution seeking for a Senate inquiry under my Committee on Justice and Human Rights. In fact, some of my colleagues there then and some friends, saka yung mga schoolmates ko rin sa San Beda, were dissuading me, were discouraging me from doing it. Sabi nila, it's too early. Magagalit talaga yan sa'yo. And it's too early, it's so popular, and talagang babalikan ka niyan. Sabi ko naman, should I wait for more killings, for more for the figures to rise? Because by then, I think it was a little more than 500 na yung mga naging biktima ng mga EJ case. Because it was almost daily killings. So pag-umpisa pa lang ay nagsimula na kaagad, and I immediately saw that it was a replication of the DDS killings. Tinransport lang niya sa Metro Manila and other parts of the country. So I said, I cannot wait for more killings to happen before I could act as the chairperson of the committee, especially so that I am a human rights advocate. And I used to handle cases like this sa CHR. So final ko yun, lalo siya nagalit. Doon nag-umpisa. And kaya nga, pinatalsik nila ako as chairperson of the Committee on Justice and Human Rights, and sinimulan na nga nila akong siraan directly by the President, almost on a daily basis also. Tapos sinimulan na rin yung hearings na yon before the House Committee, the witch hunt, the kangaroo court, the vilification. So dyan, it's all about vengefulness. Sobra lang yung naging galit ng dating Pangulo dahil I dared investigate him. Lalo na nun sa Davao, hindi niya akalain somebody from Manila, and a lady at that, or a woman at that, calling him out in his own territory. That is his kingdom, Davao. And then pinuntahan ko siya, and then nagharap kami doon, nagdebate kami doon, so he could not take it. So, kinibkib niya yon, hindi niya nakalimutan, hindi ako napatawad. And so, that was the chance when I became a senator. And as I said, well, nakita niyo naman yun dahil nga inimbestigahan ko na naman siya. And so, that's it. Hindi na niya pinalampas. So yun guys, napanood nyo, di ba? Napakatapang talaga nitong si De Lima guys, di ba? Imagine mo yung pagkaupo pa lang ni Duterte, nalaman niya kagad noong July, halos 500 na daw yung pinapatay sa EJK. Kaya lalo siya nagprosigido kasi nga chairman siya ng human rights. Di ba? Siya yung chairman ng committee na yan. Kaya talagang lalo niya nilabanan si Duterte. Kaya nga sabi ng mga kasama niya lawyer sa San Beda, di ba? Huwag mo nang labanan niya kasi nga hindi ka titigilan yan, nare-resbakan ka talaga dyan. Anong sabi niya? Dito ako nagandahan sa sabi niya. Sabi niya, ano ba yun? Hihintayin ko ba yung mahabang panahon, di ba? Hihintayin ko ba na maraming mapatay itong si Duterte bago ako kumilos, bago ako sa labanan, di ba? Sabi niya. Kasi yun na nga, pumunta nga siya sa Davao, guys. Kasi napapabalita nga na maraming patayin doon, yun na, yung DDS, Davao Death Squad. Kaya nga napunta sa Senado, guys, di ba? Na-investigate itong si Matobato at saka si yung isa, si
Mascareñas ba yun? Dalawa yun eh. Napunta sa Senado, yun, nag-i-expose yun, kaya lalo pinatigil itong si De Lima. At nung panahon na yun guys, Blue Ribbon Committee rin siya sa Senado. Pero pinatalsik siya. Kasama nagpatalsik diyan si Manny Pacquiao at saka itong si Gordon, di ba? Kasi siyempre nakita nila malakas si Duterte, kinampihan nila itong si Duterte. Natanggal sa pagka-Senate Blue Ribbon Chairman itong si De Lima. Pero nung kalaunan, di ba? Nung malapit na yung eleksyon, nakita natin yan na itong si Pacquiao kumalas din kay Duterte. Nakita niyo, di ba guys, sinuportan si Duterte kalaunan, kumalas din. Kaya, di ba sabi niya, mas malala pa yung corruption ni Duterte sa kay Noynoy. So, kaya binatikos din sa mga DDS guys. Ito namang si Gordon, di ba? Ganun din, kinampihan din itong si Duterte. Siyempre, presidente. Dahil bago pa lang nun siguro para maging malakas sila. Naging Senate Blue Ribbon Committee siya. Siya yung pumalit di ba? Tapos ang nangyari, pagdating ng Farmer Day, di ba? Nag-away naman si Gordon at si Duterte. Talagang bakbakan sila, talagang nagpapahiya sila sa media. Kaya nakita natin yung mga sumuporta kay Duterte noon, lahat pumalas sa kanya. Kaya nga nakalaya yan si Laila, lahat ng testigo pumalas din, bumaliktad. Isa lang sabi nila, tinakot, pinressure, napilitan. Kaya sila nagtestigo na ngayon, wala nang natira kahit isa. Kaya malamang, may babasura doon. So yun nga, dahil nasa kakaya imbestiga ni Laila de Lima, lalo nang init ang ulo ni Duterte, kaya talagang nakulong siya sa panahon ni Duterte. So ngayon guys, naglabas ng bagong statement itong si Digong. Napakatapang ng statement yun guys. Suriin natin guys ha. So ito ang kanyang statement, sabi niya. Sabi niya, ngayon gusto nila papasukin ng ICC. Di papasukin ninyo. Tignan natin kung bright kayo. Ako maghaharap sa ICC. Tapos nagmura sa guys, di natin kayang basahin yan guys. Ang ICC ang maghaharap sa akin dito, lecturean ko sila ng international law. Bakit ako maghaharap ng mga judges na full ng puti o itim dyan? Siniswerte kayo parang ganun. I am not even opposing it. Go ahead. Come. Diba? Tapang come. Go ahead. Papunta nyo dito. Maniniwala ba kayo dito guys sa sinabi niya? Kasi kung talaga totoo ito sinasabi niya to, kahit nung nakaupo siya, bakit sa kumalas, di ba? Bakit kumalas ang Pilipinas sa ICC? Dahil nung time na yon, umabot na sa ICC yung investigasyon. So anong ginawa niya? Kumalas siya para hindi siya maimbestiga. Tapos sasabihin niya ngayon guys, come, go ahead. Punta kayo dito, imbestiga niya. Hindi totoo guys nagsisinungaling talaga. Nakita natin. Dahil si Duterte, kunwari, ayaw niya, di ba, nung tumakbo ng presidente, ayaw niya, di ba? Mga last 2 minutes, nag-substitute siya kay Anyo, di ba? Yung namatay na DILG dati na si Anyo. Pinalitan niya, tumakbo siya ng presidente. Nung una, ayaw pa, di ba? Ganon din kay Sara, di ba? Sabi niya, hindi yan tatakbo. Kunwari, tumakbo pa ng mayor si Sara, di ba? Tapos, nung malapit na yung filing candidacy ng Senado, nung malapit na yung national election, nag-file na siya as vice president. So, kabaligtaran, kung ano yung sinasabi niya, yun ang ayaw niya. Kaya kung talaga matapang siya, dapat harapin niya, di ba? Pero umiiwas siya. Nung nasa pwesto pa siya, umiiwas siya ngayon pa kaya. So, kunwari lang tumatapang, pero sa totoo niya, takot na yan. Unang-una, wala na talaga siyang kapangyarihan. Wala nang sumusuporta sa kanya. Hindi lang yan, guys. Baka yung Kongreso, guys, sa Kamara, yung resolution, nakapay na kasing resolution na papapasukin na yung ICC. Pag na-approve na yun na. Talagang may imbestiga na siya, wala na siya. Right, guys? So, nandito lamang po. Mga nyo sa sunod po. Thank you very much.